Agri sa agrikultura, maunlad na buhay masagana. Dati nang magtutubo ang mag-asawang Bantulino ng Tarlac. Pero kamakailan, sinubukan nila ang isang bagong teknolohiya sa pag-asang higit pang mapaganda ang uri ng kanilang pananim at mapataas ang kanilang ani. Ngayon pa lang, nagugustuhan na nila ang kanilang nakikita. Ang bahagang ito ay handog sa inyo ng Masinag Organic-Based Liquid Fertilizer, a quality product of Revolutionary Solutions Technologies and Products Incorporated. Dito tayo sa Barangay San Manuel, Tarlac City. Sa kanyang nagdaang pagtatanim ng tubo, conventional fertilizer ang kanyang ginagamit. Ang karaniwang ani niya ng tubo ay umaabot lamang sa 5 truck bawat ektarya. Sa unang pagsubok pa lamang ni Mang Benny sa Masinag Organic Liquid Fertilizer, nakita na niya ang kaibahan. Bawat puno ng tubong Indonesian variety na naekspreyan ng Masinag ay tumaas ng higit sa dati at nagtaglay na mataas na bilang ng suhi. Dati ay pinakamarami na ang 6 na suhi kada puno ng tubo. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ito. Gumanda po kasi yung tubo niya eh. Opo, sabi po ni Manong, yung daw Masinag po ang ginamit. Maging ang mga dahon ng tubo ay yumabong. Ayon sa taga Land Bank of the Philippines na sumusuporta sa mga magsasakang gumagamit ng Masinag, laking gulat nila nang makita ang tubuhan ni Mang Benny 2 linggo matapos gamitan ng organic liquid fertilizer na nabanggit. So ito pong sa Masinag Organic Liquid Fertilizer ay napatunayan namin na maganda po sa mais, maganda sa palay, at ngayon po ay sinubukan naman po namin sa tubo. Pinuntahan po namin ni Reniboy yung mga pananim na sugarcane para tingnan kung talagang may improvement doon sa quality ng tubo. At nagulat po kami, talagang kung ikukumpara niya doon sa ibang mga tubo, ito pong ginamitan ng Masinag, hindi nyo halos madaanan, hindi nyo makita yung sa loob. Pero yun pong hindi gumamit ng Masinag at yun lang pong mga ordinaryong mga pataba ang ginamit nila, makikita nyo po yung pagitan sa mga pananim na pwede pang madaanan ng tao. Dati pagka yung mga plant kit yan hindi ginamitan ng Masinag, mas malilit pa sila rito. Yan, ito yung kaliliit. Ganyan lang. Oo. Ikumpara ho natin ngayon. Ikumpara natin talaga, mas malaking diferensya kaysa nito. Ang pinakamagandang resulta, kitang-kitang tataas ang kanilang ani. 80 tons lang last year ito nung plant cane siya. Ngayon, ang sabi ng mga, dahil ito rin ang mga cutters namin last year, 5 trucks last year. Tumama sila sa estimate, 5 trucks nga. Ngayon, ang sinasabi ng mga ito ngayon, hindi lang daw 5 trucks nga ito. Ini-estimate po nila ito sa akin hanggang dyan. Pinakamababa po yung 8 at saka 10 siguro. Sa inaasahang mataas na ani, bumaba pa ang production cost ng mag-asawa sa pagtatanim ng tubo. Sa kanilang pagsunod sa protocol ng Masinag, gumamit lamang sila ng 10 bag ng pataba sa halip na dating 12 bag ng pinagsamang urea at sulfate. Malaking bagay ang pagkakaiba niyan kaysa dun sa ibang mga organic fertilizer. Imbis na ang gagamitin mo ay 3 bags, pwede ka na lang gumamit ng 2 bags, ganun. Basta't gagamitan mo na lang na Masinag fertilizer. Ngayon, sumusubok magmais ang mag-asawa sa 1,000 metro kwadradong taniman. In-experiment namin itong areang itong maliit na ito para Masinag experiment. Kasi we will be using yung Masinag na ito doon sa farm namin sa Paniki, which is bigger than this. Nakita ho namin pagkakaiba nito, yung kanyang, itong puno. Itong puno malalaki at saka yung kanyang mga leaves talagang
Hindi siya nagbago. Panay verde talaga. Nag-land prep po kami, then binigyan namin ng konting basal kasi basal na sulfate lang kasi we believe na pagka nilagay mo yung halaman, kailangan may baon na pagkain na konti. Then after 1 month, nagmasinag na kami. Ito lang, first time kong eksperimento sa mais ito. First time kong nagtanim ng mais na may masinag. Sa tingin ko siguro ito, dahil sa itsura, kahit na sino magsasabi sa akin, maganda raw itong mais na ito Ang pagtaguyod ng land bank sa mga magsasakang gumagamit ng masinag ay may nakapaloob na mahalagang tulong ng mga teknikal na individual mula sa Central Luzon State University. Pangunahin dito si Dr. Ninita de la Cruz, isang mahusay at matyagang researcher-scientist na malaki na ang karanasan sa paggamit ng masinag sa palay. Dokumentado ang bawat pagsubok at inspeksyon na isinasagawa niya sa mga palayan, maisan at tubuhan. Sa kanyang pinakahuling pagsusuri sa tubong ginamitan ng masinag, pinagtibay ng mga estadistika ang bentahe sa paggamit ng masinag. Mas mataas na puno, mas malulusog na dahon, mas marami at mas mabigat na stalks. Sa tulong po ng masinag at sa kanilang package ng technology, malaking kaginhawahan po ang makukuha po o makakamit ng ating mga magsasaka. Kasi bukod po sa mataas na ani, yun pong fertilizer na ginagamit ay nare-reduce pa ng 50%. Bukod po sa makakamura tayo, maibabalik po yung magandang kondisyon ng ating taniman. At higit sa lahat, malaki ang naitutulong ng masinag sa pagpapabalik sa dating mayamang kalagayan ng lupang pansakahan. Ang bahaging ito ay nihandog sa inyo ng Masinag Organic-Based Liquid Fertilizer, a quality product of Revolutionary Solutions Technologies and Products Incorporated. Kasama natin ngayon si Chef Carol Limbang para sa ating healthy cooking. Healthy day to all of you. Ang recipe natin for today is banana cupcakes, which is very high in potassium and very healthy because of our organic sweetener, which is the Sweet and Fit. I-mix lang natin yung ating butter. Then, i-cream natin. Ang creaming method, pag mag-creaming method tayo, in our term, kailangan softened yung butter. Hindi siya kasing tigas na galing sa freezer or hindi rin siya malambot na as melted. So, lahat ng dry ingredients, i-mix natin siya all together. And Sweet and Fit. So, we'll beat the eggs one at a time. Dahan-dahan, ilalagay ko na yung minix natin na dry ingredients. And make sure na yung ating dry ingredients is well incorporated sa ating liquid mixture. And lastly, yung ating mashed bananas. Okay. So ready na tayong i-transfer siya sa muffin pan. I-bake natin siya at 350 degrees Fahrenheit for 15 minutes or 170 degrees centigrade for 10 minutes. At ito na po ang ating finished product, ang healthy banana cupcakes using the Philippines' first healthy organic sweetener, ang Sweet and Fit. Maganda ang bukas na naghihintay sa ating sugar industry. Ang nakikita dito ay hindi lamang ang pangmatamis ng pagkain, kundi enerhiyang makukuha sa sapal ng tubo. Ang kailangan lamang ay palawakin ang ating mga tubuhan para mapataas ang ani.
mapababa ang gastusin sa produksyon at madagdagan ang kita ng mga nasa industriya ng pag-aasukal. Malaking bentahe rin ang pagkakaisa ng mga magtutubo sa ating bansa. At ako po si Nina Taduran, hanggang sa muli, sumainyo ang isa na namang episode ng Agrikultura etc. dito pa rin sa Telebisyon ng Bayan. Agrikultura ang susi sa kaunlaran. Agrikultura masaganang pamayanan. Agrikultura ang kabalikat ng bayan para sa ating kabuhayan. Agri sa agrikultura, may kinabukasan kay ganda. Agri sa agrikultura, maunlad na buhay masagana. Agrikultura ang susi sa kaunlaran. Agrikultura masaganang pamayanan. Agrikultura ang kabalikat ng bayan para sa ating kabuhayan. Agri sa agrikultura.